Mayong buntag, Jensan! Daghang salamat, Ginoo, sa imong grasya ug kaluoy kanamong tanan. Karong adlaw magpasalamat kami kanimo sa tanang butang nga imong gihimo, ang bag-ong kinabuhi, bag-ong adlaw, bag-ong mga oportunidad nga among naangkon. Karong adlaw among itungyan ug isaling kanimong tanan namo mga buluhaton uban sa pagtuo nga magmalampuson kami sa tanan namo mga tinguha ug mga dabgo. Daghang salamat, Lord, nga unta karong adlaw magbalipayon kaming tanan sa tanan namong paningkam. Mga kabrigada, adlaw na sab nga Huwebes na ta. Pitch sa 10 sa tuig 2022. Kini si Kabrigada Bal Gilaran. Mayong buntag ug usa ka morning hataw mga kabrigada. Hinaut unta nga nata sa kapiskay sa panglawas o puno gihapon sa kadasig sa pagsugat sa mga nagkadayang mga porma o hagwa sa pagsuway atong masugat matag adlaw. Ug dita malimot sa pagpasalamat sa kahitasan sa tanang grasya nga atong dawat makita man o dili makita samtang atong hangpon ang diwa sa panaghiusa o gugma. Ako, si Adonis sa Presilias, kami ang inyong masaligan sa paghatod sa pinakadagko nga mga balita o informasyon. Mga kabrigada, alas 5 hangtod alas 6 sa buntag kita. Hatod namo kaninyo ang mga balitang kumahataw nga kini mga kabrigada mapasa ninyo sa mga pamantalaan. Good morning, Brigada Adonis. Good morning og sa atong mga viewers sa mayong buntag kaninyo ang panahon diri sa Jensan karon murag nihayag na. Busa nindot pod ang atong pagsugat karong kabuntagon pinaagi sa pag-inom og Maksa na coffee, Santo na coffee og Mangustin 8-in-1 na coffee, Max Healthy, Max Sarap. Mga kabrigada, aniya na ang atong mga headliners. Yuta nga gi-award sa gobyerno sa nahimutang diha sa Employees Village, Barangay Patima. Gi-awayan, nagpailang kliman sa yuta ni Patimaw. Samtang whitewater tubing adventure sa Maitog, apektado sa pagbaha. Piki nga sundalo sikop sa Davao Checkpoint, human makuhaan og pusil. Og 288 ka pamilya apektado sa pagbaha sa Maitom, Sarangani Province, tulo ka tulay na guba. Mga kabrigada, may buntag kining tanayana ang mga detalye sa itong mga balita. Arestado ang usa ka 35 anyos nga lalaki nga taga Kiblawan, Davao del Sur. Human, kining nagpakita og piki nga military ID sa Task Force Davao Checkpoint sa Barangay Sirawan, Turil District sa Milabayng adlaw. Giila sa Public Information Officer sa Task Force Davao ang suspect nga si Ryan Calma. Kahibaluan nga sakay sa usa ka L300C Calma pasulod sa Davao City. Human kining nakuhaan og armas nga kalibre .45 Rock Island pistol nga dunay tulo ka mga magazine loaded sa 36 ka mga bala, tactical knife og fake military ID. Tungod dinhi mag-atubang og patong-patong nga mga kaso ang suspek sama sa violation sa Commission on Elections, gun ban, illegal possessions of firearms and ammunitions og usurpation of authority. May 919 ka mga individual nga gilangkuban sa 288 ka mga pamilya. Sila ang mga bakwit gikan sa unom ka mga barangay sa Maitom nga apektado sa pagbaha kagahapon sa hapon. Usa matod pa ang Muslim Village Barangay Sison ang ilabihang gibahaan. Ang tubig pumasok sa loob ng bahay. Ang gamit na iba, kasi bukas yung pinto, nagsilabasan na yung mga gamit namin. Tapos mga appliances, mga sira na rin. Kaya abot dito sa sa liig na yung tubig doon. Basta sa Muslim Village, halos lahat ng bahay dyan. Walang kumbaga nakasip dyan. Si Nurhaya, bit-bit ang duha ka bulang anak. Nagtiner karon sa evacuation center. Malakas po yung ulan po. And then, baha, ayun. Nalunod po yung mga gamit namin, ma'am. Opo, yung bata lang po ang nadala namin kaninang gabi. Kaya may anak pa po ako na special child at saka maliit po. Ano kahirap, ma'am? Sobra, ma'am. Hindi ma-explain po. Gawa sa Barangay Sison, apektado usab ang Barangay Upo o Barangay Malalag. Naglapas na dyan ang tubig sa
amo ang tuhod ma'am, tapos nagsulod na ang tubig sa balay. Di syempre kami nahadlok mi kay naay mga bata lisod. Nabahaan kami dito sa Puro Kranyag. Tapos ginkuha man kami dito sa mga kaupdana namon nga nagbakwit ginbakwit kami diri. Di ni diri kami nagahan gid hasta gid magwan di iwas mi tulog-tulog kay sa nang isip po man sa ginhalinan mo nga puloy-an o kung ang sistema na to. Nag-CR man ko ato, tapos pagsulod na ko sa balay, tubig na ba? Niya ang bata, may gani kaya akong bana nakuha niya dayon. Ang uban na mo nagamit na ano, tapos to among balay, ang lapok. Ambot, dili ko kabalo kung sa akong himuon gabi. Pasok na lang sa bag, anak, kung sa na to among madala. Basta importante na lang may masuot, good. Lisod matulog, wala, karang gabi, pila lang ka oras among tulog. Nya, daambot, di ko ba kasabot kung unsa man. Dahil pa sa karon ang ginahimong assessment sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Maitum sa kinatibuk ang Damyos. Matod ni Raymond Malid, ang nangulo sa MDRRMO, sigurado na una nila o siguro una nila ang sa pagkakaroon ang mga bakwit nga mahatagan o pag-unang panginahanglanon sama sa mga pagkaon. So far, nag-start na po tayo ng mga nagbigay ng pagkain po sa kanila and mga non-food items, mga used clothing. Dagan po mga nag-abot na mga tulong kagabi. Yung initial data lang po yon yung number of families affected. So, still waiting pa tayo sa mga damages, lalo na po sa mga possible damages sa mga properties po sa mga bahay. Yung mga bridges po, still waiting for the final damage and needs analysis po ng ating team, ng Ardana team, ng munisipyo. So, for po yun, total rehabilitation po ang kailangan po sa mga na-damage po. Kasi unang report sa MDRRMO Maitom, tulo ka dagkong tulay ang apektado sa pagbaha. Kini ang Tikula Bridge nga dili matud pa maagyan. Kalaong Bridge 2 nga one lane lang ang passable. O ang Kalaong Bridge 3 nga sigon sa report totally damaged. Konektado kini sa Barangay Kalaong o Barangay Upo. Alas 5:11 na kining oras atod kaninyo sa Maksa na Kapsul walang atrasan. Tuig 1993. Usas ang amahan ni Arlene nga nakadawat og Certificate of Land Ownership Award konkluwa gikan sa gobyerno kaniadtong empleyado pa kini ilawom sa administrasyon ni kanhi Mayor Rosalita Nunez. Ang empleyado nga nakadawat og kluwa usa ka pamatuod nga mauna kini ang bag-ong tag-iya sa yuta nga gigahin kanila sa Department of Agrarian na Reform. Abril tuig 2021, napalit nila Arlene ang kasikbit nga yuta nga usa sa gi-award sa gobyerno sa usa ka empleyado nga si Abdul Rahman na Matitik. Gani aminado si Arlene nga human pa sa napulo ka tuig bag-o matransfer sa iyahang pangalan ang titulo. Mirisgo kining palit sa yuta tungod kay nindot man ang iyang relasyon sa tag-iya sa maong yuta. Apan sa milabayng bulan na tingala na lamang kini nga adunay mitumaw nga kliman sa maong yuta o gipangaingnan kining o mga laing aligasyon. Kay ilaha daw kuno lagi ang lote, squatter daw kuno ko. Ultimo daw kuno ang lote daw kuno sa kay Dabukol sa kong papa, gisquat daw kuno namo. Mao to nga nakabati akong manghud kay siya man ang naato nga time katong mga anak nako. Iyahang giatubang, giduol niya, giinan niya nga, unsa day problema nimo? Tinganong sige magagsinggit nga squatter akong ate. Ay siya nga, imo ate, squatter na siya, ultimo lote ni Dabukol iyan ang gi-squat ni ana ang akong manghod nga. O katong sa tapad daw kuno, kaysa mo aman tong papa gi-award sa gobyerno. Ni ana akong manghod nga, te, anak ko ni Dabukol te. Paano nimo naingon nga gi-squat namo ang lote sa among amahan? Opo, kompleto po kami papeles, legal po among papeles at ang nabilhan po ko po sa lote ay mismo ang asawa buhi pa. Tungod sa nahitabo, gustong i-process ni Arlene ang mga papeles para sa legalidad sa maong yuta.
Adunay matod pa gigunita nga transfer of rights ang maong claimant nga adunay pirma ni Matitik. Dugang sab sa ilang problema ang legality sa maong dokumento tungod kay tuig 2001 mipanaw na si Matitik. Apan sa maong dokumento walay notaryo o problema sab nila ang dili pag-release sa deed of sale sa City Housing and Land Management Office. Gipaabot na matod pa sa barangay ang mao nga problema apan wala sila mahusay didto. Unta lang kamo nga nasa City Housing, kamo kayang kanang mga sweldo ninyo sa mga tao biya na sa mga mamamayan nga parehas namo ang kanang ginakuha biya na sa tax inyong sweldo, dapat tarungon ninyo inyong trabaho dira, dili kay inyo ming ipit-ipiton. Bayad naman mi tanan sa lote, gibayaran naman ni Mrs. Matitik tanan, kompleto naman mi tanan sa papilis, pati sa city assessor, tanan-tanan sa certification sa housing, nganong dili man ninyo i-release ang deed of na ang akong panawagan sa City Housing, unta ilan na lang untang i-release ang ako ang deed of sale para nga mahuman ako na ang trabaho nga dili na ko magsigig lakaw-lakaw kay murag na anak ko'y edad, dili na nako kaya nga mo lakaw-lakaw pa. Walang unay ako ang ginapasabot. Kana si Noria, sige na siya adto sa balay, kay sige siya kumbinsi sa kuha nga muna nang dito ko moapin sa iyaha. Dili man ko makaapin sa iyaha kay wala man ko makabalo. Nga gibaligya sa akong bana, kay namatay na lang akong bana, wala gyud ko kabalo. Por iso, makaingon ko sa iyaha nga wala gyud ko'y dag-anan gyud og kuan dito ko moapin sa nakapalit sa ko nga kanang lutihan na kay inangano tuwa dito akong perma. Sa among pakikinabi sa labaw sa City Housing and Land Management Office nga si Mary Ann Bacara, giklaro niini ang aligasyon nga dili sila buhatag og deed of sale tungod kay ginapaabot pa nila ang legal opinion gikan sa City Legal Office. Yung area kasi ni Mrs. Matitik, walang pakialam dito si Arlene Dabukol, okay? She's not a party to this problem. Si Mrs. Matitik, ang empleyado is the husband, patay na. A certain Mrs. Alim from the City Treasurer's Office, may pinakita sa amin na waiver of rights nung namatay. Unfortunately, hindi siya, hindi siya notarized. Pero sabi ko nga, to buy peace, mag-usap sila kasi magkakamag-anak lang man si Matitik at saka si Alim. Tapo na sila, pero in the meantime, para maging safe kami sa office, ang sabi ko, hindi muna kayo pwedeng mag-process ng deed of sale kasi unang-una, hindi pa man din nila nabayaran ang lote. Sabi ko, in the meantime, wala munang mag-process. We will refer the waiver of rights to the City Legal Office for legal opinion. Ganun naman kasi ang ginagawa talaga namin. Apan giklaro sab niini nga duna sila failed judgment tungod kay dili sab sila gusto nga mahimong baya sa tag-iya sa yuta og sa mitumaw nga claimant nga pareha empleyado sa City Hall. Pangalawa, if ever na magkaroon na ng legal opinion, actually finorward na namin sa legal office yung waiver. Opo. Sinabi ko rin sa kanila, mapapaboran man din talaga kayo. Kasi unauthorized nga yun. Pero just to be safe, kasi itong si Mrs. Alin, dati rin City Hall employee, siyempre, pagbigyan din namin siya na maging safe din kami na hindi rin niya kami maharas or di ba yung mga relationship good ends na masisira kasi dati mo rin kasama sa City Hall. Yes, pero kung at least, sabi ko sa kay Mrs. Matitik, kung meron ng legal opinion, Dili sa mga nagreklamo, tayo, naantay na lang natin yung legal opinion ng kuan. May move naman ang city government. Kung ano yung legal opinion ng kuan, either i-qualify siya or disqualify sila. Depende yan sa legal opinion eh. Tuloy-tuloy lang mga kabrigada ang paghatod na mo kanino sa mga impormasyon. Tuloy-tuloy po ang pag-inom sa Max and Coffee. Max Healthy, Max Sarap. Nagpasalamat si Mayoralty Candidate Brigada Elmer V. Catulpos sa mainitong pagdawat sa mga guardians o CIS riders sa ilang paghimamat nitong milabayng adlaw. Gikuha isip guest speaker si Brigada Elmer Catulpos sa gipahigayong General Membership Meeting kon GMM.
Mukabat sa kapin 200 ang mitambong ug wala niini pakyasa nga makahisgot sa mga managlahing problema sa nasinatian sa syudad. Kung sa unsa nga mga pamaagi posible makatabang ang maong organisasyon. Humanini nagpasalamat ang mga membro kang Brigada Elmer Catulpos pinaagi sa usa ka saysay sa ilang intermission na number na lingaw ang kadaghanan og nag-ala TikTok dancers ang mga guardians hinungdan nga nahimong bibo ang nasangpit nga meeting. Gatusan ka mga residente sa barangay Bugsukan ning Dakbayan sa Butuan ang nakapahimo sa mga tabang nga gihatod sa mga nagkadaiyang grupo sa ilahang barangay. Ang maong aktibidad gipanguluhan sa Mobile Force Company sa Butuan City Police Office sa pagdubala ni Police Lieutenant Colonel Junmar Gonzales nga mao'y nagmugna sa maong outreach sa programa kaabag ang BCMFC, ang Barangay Council sa Bugsukan na TISDA, City Veterinary, DOH, sa BFP, Land Transportation and Traffic Management Office o ang Philippine Army. Nakadawat ang mga lumlupyo o ang mga hygiene kits sa tsinelas, mga libre nga mga binhi, relief goods nga gilangkuban sa mga bugas, dilata, noodles, nagkadaiyang mga serbisyo usab ang gibubo sa lugar sama sa libre nga tuli, libre nga gupit, pagbakuna sa mga kahayupan o libre nga skill sa training sa TESDA o uban pa. Sumala ni Lieutenant Colonel Gonzales nga pinaagi sa maong inisyatiba na bati sa katawhan nga adunay gobyerno nga naglantaw sa ilahang kaayuhan. Dako matud pakinig tabang aron na mahaylo o di mahaylo ang katawhan sa pagpangilad sa mga rebuilding New People's Army. All government agencies na nandito ngayon na nagsasalita na nandito ang gobyerno. Nandito pa rin ang gobyerno. Hindi sila iiwan. Huwag sila mag-aatubiling humingi ng tulong o naiparating sa amin. At kami naman nandito para at least mapanatili ang peace and order, yung report sa bawat barangay, pakikipagkaibigan. Sumala sa residente nga si Nanay Inday, dali siyang miuli sa ilang balay gikan sa iyang gitrabahuan isip katabang aron maapil sa pagpanghatag og ayuda. Dako matud pa kini og atabang alang kanila nga kulang pa ang kita sa matag adlaw nga panginahanglanon. Na dako gyud mo katabang sa mga pobre. Kay kanang makatilaw mami sa inyong mga dala. Unya dan magpasalamat pud ko sa Ginoo nga wala jud ko magdahom nga maatil ko ani sir. Naglaom ang liderato sa Butuan PNP nga wala na untay mosuporta sa mga lumulupyo sa nasangpit nga barangay sa New People's Army aron na hingpit na nga mawala ang ilang presensya niining mga rebuilding nga grupo. Sa brigada mao kini ang mga nagunang hugna sa ato nga balita ug kini nga balita hatod kaninyo sa Maksana Coffee, Max Healthy, Max Sarap. Mubalik pa ang Hataw Balita. Brigada kini ay kaduang hugna sa ato mga balita sa Hataw Balita. Temporaryong gisarado ang dalan sa Barangay New La Union, munisipalidad sa Maitom, Sarangani Province. Ang kanhi duha ka lane karon usa na lang ka lane ang human mahugmak ang kalsada atol sa kusog nga tubig pa diha sa may Pangi River sa nagsugod kagahapon sa Marso 8. Actually, hindi man talaga pero yun nga, marami ring dumaan na baha. Ito talaga yung pinakamalaki na nakita ko, tapos iba yung impact niya kasi dati dito sa amin, pag lumaki yung baha, hindi na po lalaki. Ito iba, parang 5 bisis siya pong lumaki. Alas 2 sa hapon sa bilabang adlaw sa dihang nagsugod nga mitaas ang tubig baha sa Pangi River. Sa kuha sa cellphone video, nakit-an nga pagbanla sa kusog nga tubig sa mga cottages sa usa ka mga resort sa New La Union. Matod sa nag-iya sa resort, 3 ka cottages nila ang gianod sa baha.
Kaganihang buntag, kalmado na ang sapa apan ang resulta sa grabing pagbaha mi bulaga sa mga residente sayo sa kabuntagon kaganiha. Guba ang mga cottages na puno kini sa mga lapok. Ang swimming pool na pulihan og tubig nga hugaw. Ang mga railings na daot, ang tulay na hugmak. Na hana usab ang naging hanging bridge nga nagakonekta sa Maitom o Kiamba. Ay ulan gapon, tapos bigla malang nagbaha. Tapos mo hina siya, kusog, ana. Nato man lang, tapos bigla. Kaya nag-awas man dito siya sa taas. Taas naman kaayo ang tubig. Gumikan sa nahitabo, apektado ang turismo sa barangay New La Union. Ilado ang New La Union sa whitewater tubing adventure nini. Gawa sa mga resorts, doon ay dulan 40 ka river guide ang barangay La Union. Usa kanila si Samuel, 7 ka tuig na ang river guide. Halos lahat ng pagkaan namin, kinukuha namin sa tubing talaga. So, malaking impact talaga yung nawala sa amin. Kasi wala na yung kakaisang kabuhayan namin na wala pa. So, base muna kami ngayon. Patod sa Municipal Environment and Natural Resources Head, kaya si Nanette Nacional, lakip ang New La Union sa ecotourism site sa probinsya sa Sarangani. Magnuan na usab nila ang may unom ka mga resorts nga dunay barangay sa posibilidad nga natural calamity sama sa pagbaha. Apan gisiguro ni National nga walay illegal nga pagpamutol sa kahoy sa kabukiran sa Maitom, partikular sa New La Union nga naisakop sa local conservation area sa munisipalidad. As info kasi, previous years, napag-alaman kasi ng LGU na meron pong isang lake na malaki doon sa taas. So every time po na umuulan ng ganito, is nagkakaroon ng baha. So, yun, may mga projects din kami just for mitigation, like planting bamboo and any trees here in our watershed. Ang pagbaha nga nasinatian kagahapon sa Maitom, partikular na sa barangay New La Union, ang ikadua sa pinakadakong baha nga nasinatian sa maong barangay. O kining nasinatian tuig 2008. Ang Pangi River ikaduha sa may pinakalimpyong sapa sa nasod nga gideklara atol sa Gawad Puok Pangulo sa kapaligiran tuig 2007. Alas 5:35 na sa ikaduhang hugna sa atong balita. Busa bangon na kay aron na makainom na ta og maksa na kapsul, walang atrasan. Mikabat sa 80 hangtod sa 90 ka individual ang gibakwit human kini nakasinati or nasinatian ang pagbaha sa barangay Lamlahak o poblasyon Lake Cebu, South Cotabato. Mao kini ang gikumpirma ni Chairman Bernardo Caat sa interview ni ini sa 95.7 Brigada News FM Coronadal. Dugang paniini nga ang mga lumulupyo nga nakapuyo sa mga lugar duol sa low-lying areas asa gilayog gibakwit. Doon na usay mga kadalanan nga naguba tungod sa baha o landslide. Gawa sa kadalanan, apektado usab ang hektarya sa mga palayan tungod sa kakusog sa pagragasa sa baha. Nagpahigayon na usab kini og clearing operation sa mga kadalanan nga dunay mga kahoy nga nangatumba. Doon na usay pamilya nga matud pa nangaanod ang pipila nila ka mga alaga dito sa Lake Cebu. Nakasinati usab og pagbaha ang pipila ka mga lugar sa Sultana Kudarata, Bagumbayan, Maitom o Alabil sa Sarangani Province. Nagkaguliyang og gunit sa hose sa tubig ang mga silingan sa nasunog nga balay sa barangay San Isidro kagabi sa pamasin nga makatabang sa pagpalong sa kalayo. Wala usab nakapugog ang makusog nga ulan. Matud pa ni ISIF O1 Angelo Suralta, ang Chief sa Intelligence and Investigation Section sa Bureau of Fire Protection kung BF Gensan nga nagpahigayon pa kini og follow-up investigation sa nahitabo. Apan posible matud pa nga ang wire nga naa sa ilahang kisami ang hinungdan sa sunog.
kay base sa naka-witness dito nga naa dito ganina nga iyang pag-umangkon is grabe man daw ang ulan. So posible daw dito daw nga dito daw nagikan sa tulo sa ulan kay naibuslot daw to ilang siling. Ay sa inini nga bag-ulang kini nakauli sa ilahang balay una pa man nahitabo ang sunog. Bisaka matud pa kini sa ilahang atop nga dunay bit-bit hose sa tubig aron dili maapil kang kasunog ang iyahang balay nga nagdikit alang sa nasunog nga balay. Nagtinabangay usab ang ubang silingan aron mapalong ang kalayo. Tapos after mga 10 minutes siguro to, nagpasok na ang aso diri sa among balay dito gawas dayon ko. May nakadungog ko nga sunog. Tapos niadto ko dito kay parte naman kadaghan sa aso. So wala ko ikuan may host diha. Di na gyud matabang. Saka ko sa kong atop, andar ko sa kong power spray. Unto alaga lang jud ko nga dili mo kan kay grabe hurot na jud kaayo. Wala gyud kuan sila makuha mga gamit. Unang giwa ko nagtawag ako ng 911. Tapos yun tulong-tulong na ng tubig. Yun, i-guide ko yung bombero kasi mga tao na taranta na rin eh. So dalang usab ang naabtan sa igsuon sa tag-iya sa balay nga si Rinan Librilla nga gikan pa sa Sultan Kudarat. Nagpasalamat na lang usab kini nga anaa sa maayo nga kahimtang ang igsuon og pamilya niini. Tingko dito ng mga around 12 o'clock. So usok na lang yung naabutan ko. Wala nang kuan. Tapos ng apoy. So yun, wala na. Parang residyo na lang ang nakita ko. Hinanap ko yung pamilya ko, sila mamami, nandito sila sa pwesto nila. 50,000 ang damyo sa maong sunog. Gideklara usab kini nga fire out alas 9:55 kagabi. Sa pagkakaroon na temporaryo nga nagpuyo ang nasunugan nga pamilya sa ilahang pwesto sa nga karinderya. Kay baluan nga kini na ang ikaduhang sunog nga nahitabo sa Jinsan karong Marso kung asa ginaselebrar ang Fire Prevention Month. Sa ato nga balita nga nasyonal hatod kini kanato sa Nigari, Patak Mineral. Gipirmahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Akta Republika number 11648 bilabay ng adlaw nga nag-amendar sa RA 3815 kon ang Revised Penal Code o ang RA 7610 kon ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Gipataas sa balaod ang edad aron na pagdeterminar sa statutory rape ngadto sa 16 anyos aron mahatagan og dugang proteksyon ang mga batan-on batok sa sexual nga pagpahimulos o pag-abuso. Kini usa ka dugang proteksyon alang sa mga minor de edad. For me, it's a very welcome development because mahimo naman gud na siyang standing rule and everybody must be guided, especially those may mga interest bala sa mga kabataan no na kipaghinglawas mahulog yun siya nga rape no and I should say that everybody is involved, especially the parents no atog yung i-guide ang ating mga anak no for that matter kasi sa bagay kung minsan nga ang cases natin nakikita natin sa report na aming pinanghawakan na ang rape is nangyayari sa loob ng bahay, no? The direct perpetrators are the fathers themselves, no? The father, the brother, the lolo, or the tito, or the neighbor, no? So, meaning, yung mga perpetrators are kilala ng mga victims. Datos nga gipagawa sa General Santos City Population Office milabayng tuig nga ang nag-edad og 10 anyos hangtod sa 14 anyos ana sa 8 ka minor de edad ang nabuntis samtang ang nag-edad og 15 hangtod sa 19 anyos ana sa 790 ka mga minor de edad ang nagbuntis 10 anyos og usab ang pinakabata nga nabuntis. Sa mao nga kinahanglan matud pa nga ipasaka ang awareness sa kabataan labi na sa mga ginikanan. And so we need to really raise the awareness of women, especially mothers, no? Nabantayan din nila ang ilang mga anak. And wag sila magiging
parang willing victim, no? May mga cases kasi na kahit alam nilang ang kanilang partner ay nire-rape yung kanilang anak, wala lang sinasabi, tahimik lang dahil umaasa sila sa lakas at kita ng kanilang partner. So yun po yung gusto natin iwasan na dapat as in consonance with the Women's Month celebration, we have to break the bias, no? Ay kung babae, weak tayo, ganyan. So wala tayong karapatang magsalita, wala tayong boses, no, sa ating mga experiences. Uyon usab sa maong balaod si Tatay Abdul Kapina nga ang anak usa-usab nga biktima sa pagmolestiya. Uyon usab diini. Sako tama man to. Kung kuan pa to ba nang bata pa to. Nya medyo taasan pa unta kay kami biktima og rape ang among anak. Hantod karon at large ang lalaki. Anak. So 14 years old ang akong anak nga babae nga nabiktima og rape. So hantod karon at large ang lalaki wala pa gihapon madakop. So para lang sa ako tama jud na. Kung kuan ibitay pa jud ang kuan. Rape, mga rapist Dapat ipadayon na siya nga law kay tungod sa pagprotekta sa mga kabataan para dili sila maabuso. Taom na lang ang gobyerno nga unta mapaubos niini ang numero sa mga kabataan nga mamahimong biktima sa pagpangabuso. Atong weather update, hatod grato sa Max and Coffee, Max Healthy, Max Sarap. Tungod sa kusog nga ulan nga nasinatian sa milamayng adlaw, daghang lumulupyo sa Jensan ang nabalaka tungod sa mga pagbaha. Makita sa video gagi upload sa usa ka netizen ang kahimtang niini human mibundak ang kusog nga ulan sa bahin sa Purok Ladol Alabel sa Sarangani Province. Naglisod na og subay sa kalsada o sa kadalanan ang mga motorista tungod sa baha. Ang kanhing palayan kalit lang nahanaw tungod sa tubig baha sa pagpakiginabi sa Chief Meteorological Officer sa Pag-asa nga si Benrio Binyan. Wala ra matod pa nakaabot sa Jensan ang nakit-ang low pressure area kaganihang alas 3 sa buntag. Kaganinang kadlawon mga alas 3. So natay low pressure area nga nakit-an pero naara dito sa may 45 kilometers baba sa Zamboanga. Magadala kani og kani mga mapanganuron nga mga kalangitan o kani naidala nga mga pag-ulan o kaning mga thunderstorms o ginatawag nato nga kulog at kidlat. Natong kadagatan is natay 0.6 to 2.5 meters ang kataas sa balod. Hinay hantod sa tama-tama lang po ang kusog. Ang direksyon niya is southeast to northeast sa atong mga kadagatan. Lamang kini sa La Nina o Glauman pa. Gyapon nga pag-ulan-ulan sa musunod nga mga adlaw. Kaning pag-ulan ko na to is namang good tay ginapa natong experience nga La Nina. Habang naa pa ning La Nina, maka-experience yung tag-sunod-sunod ng mga pag-ulan. So sa sunod na po mga bulan na agyapon tay La Nina hantod sa mawala kini. Expected na to nga magkaroon taog neutral na status sa ato ang La Nina sa karong mga April, May. Para gyapon ang ilang ahensya sa pagmonitor sa mga umaabot pa nga mga weather disturbances. Pahimangno sa weather observer nga dili lamang mabalangka aron dili maresulta o miresulta og panic. Ganina day Brigadang Bal kadto day nasayop ko ato tong white water tubing man. Tubing. Abi ni mo lugar. Kay kon lugar or pangalan man kon. Pero sagdi lang kay tubing man dito. Mao man punay uso sa pronunciation ro. YouTube. Tubing. Samtang maayo ding pag happy viewing dahil sa atong mga kaigsunan. Assalamualaikum sa atong mga igsoong mga Muslim nga padayong ni Barog. Diyang dapita sa may barangay Labangal. Kita-kita tapuhon pitsa 20 karon gihapon nga bulan. Nya ilang giwat yun si Brigadang Elmer Katulpos nga maogoy mo arangkada ditong dapita ubanan sa Parug. No, mao ni mo kan dito nya samtang si sanang sa pare sa mga Muslim.
Haji Ustad. Ustad. June na kapatid June Ustad, no? Mayong pagpaminaw diha. Nya, dito si tatay, ditong dapita sa may barangay Labangal gihapon na Speakers Bureau kaniadto sa partidong pagkagahi kayo nga ni tatay sa may barangay Mabangal diri dapita sa may magsaysay dapit sa ato nga pagbisita. Kumbati lang ta kanunay mga CEOs, mga community officers, mga members sa kabrigadahan kamugyod ang bayani sa atong mithi sa pagtinabangay. Belated happy birthday kang nang amay tuwa sa Alberta, Canada. Ako ning bayaw dahil nag-birthday kagahapon ug sa tanang nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan. At ang uban pang mga balita sa Encuentro. Alas 4 ngadto sa alas 6 pero humanday sa kuan pod sa morning hataw musod dayon ang katong dito sa FM, di ba? Musod sila diri silang Tira Brigada ato po nang atangan o niya pagka alas 12 Happy Dreams magyapon o niya katong di pwede yan alas 3 kadto sa alas 4 ngadto sa alas 6 ang Encuentro kauban sa Brigada Val sundan kini sa Ronda Brigada. So hapit na lukup-lukup na ang ato nga tibok adlaw nga kumbati sa brigada no sa TV. Kini na lamang si Adonis Betco Presilias manamilit og bingon, Generals, let us aim for a better life. Aim the Jensen Dream. Barog Jensen! Few Flafos kaninyong tanan mga kabrigada sa Suksergin sa Pilipinas ug sa tibuok kalibutan. Manginaot kami nga nagbalipayon, magbalipayon kita karong adlaw sa tanan nato mga paningkamot. Kini si Kabrigadang Val Gilaran, aiming for a better life. Aim your Jensen Dream. Barog Jensen! Og kini gyapon ang Hataw Balita!